Sa bawat hakbang, ako'y naguguluhan. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Okay, God's morning mga kapatid. Ngayon ay araw po ng Wednesday, March 11, 2026. At bago po ako magsimula, nais kong batiin ng happy birthday aking pamangkin, aking baby, no, na si Sian. At ngayon po araw na ito ay araw po ng Wednesday. Tayo po ay tutungo sa talata mula po dito sa John chapter 10, no, verse 11. Dito po yung ating pamagatang The Shepherd's Greatest Gift. At ano nga ba ito? At sa ating pong pagtalakay ay tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para po sa pagbabasa. At tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning, mga kapatid, tayo po ay babasa sa John 10 verse 11. Ako ang mabuting pastol, tinaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na pag-aaralan muli namin ang iyong mga salita, Panginoon. Nawa tumimos to sa aming puso at isipan, nang sa ganon, Panginoon, ay ito ay aming malakaran at maisa pamuhay. Ganon din maibahagi sa iba at maging sanggalang namin sa gawa ng kaaway, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan ng katawan sa bawat isa. At humihiling po kami, Panginoon, sa mga lahat ng may sakit, Panginoon, na nakakarinig na iyong mga salita ng kagalingan, lalo na po ang aking asawa, Panginoon, at si Nanay Susan, si Kuya Chris, at sa lahat po ng mga nakakarinig, Sister Babes, Panginoon, nakakarinig ng iyong mga salita, Panginoon, kagalingan po ang aming hiling sa bawat isa sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ngayon po ating Panginoon Diyos at sa ating sabi nga ay binasang talata, sabi doon, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his own life. No, palinawin ko lamang po. Yan. At dito po ang excuse me po. Ang salitang good shepherd po, no, sa Greek word ay sabi dito po is poimen hokalos, no. Ibig sabihin po, di ba nakikita po natin yung Bible, ano ho? Yan, poimen. So kaya po pag may nakita kayong poimen, yan po yung sinasabi ng Panginoon na sa Greek word po no, poimen hokalos, no, o ibig sabihin the good shepherd, na kung saan ang poimen ay nangangahulugang shepherd o pastol o pastor, at kalos, no, ibig sabihin nangangahulugang hindi lamang maganda kundi siya po ay mabuti. At sabi nga po ay maaari nating masabing kapaki-pakinabang, marangal sa kahulugang moral at praktikal. Dito po sa ating binasang talata ay ano nga ba ang ibig sabihin ng good shepherd? Sa panahon po ng ating Panginoong Hesus, ang mga shepherd ay napaka-importante, no? Sila po ang nag-aalaga ng mga tupa. Sila po ang naghahanap ng pinakamagandang pastulan. Pinoprotect
At sila rin po nagpoprotekta sa mga hayop na maaring sumalakay, no? At naghahabol. At sabi nga ay sa mga tupang naliligaw. At siguro sa madaling salita, sila po ay handang gawin ang lahat para sa kanilang kawan. Pero ang Good Shepherd po na sinasabi sa ating talata ngayon ng ating Panginoong Hesus ay hindi lang po isang basta ordinaryong shepherd. Dahil siya po mismo ang Diyos o mismong Diyos na naging tao para sa atin tulad ng sinasabi po ng John 1 verse 1 at saka talon tayo sa verse 14. John 1:1. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay ang Diyos. 14. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Amen. At sabi nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. Sabi nga, ang lahat ng bagay ay nalika, nakikita man o hindi, sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang lahat ng bagay nito na siyang ating inahangad, pinipilit na makuha at pinipilit maranasan natin ay mula sa kanyang salita. At ang salitang ito rin, o siyang nangusap sa salitang ito, ay namuhay kasama natin. Siya mismo ang siyang nangungusap din sa atin that He is the Good Shepherd. Kaya nga, bago natin tingnan at bago natin at upang labis nating maunawaan ang ating paksa ngayon, tunghayan din po natin yung mga wake-up call para sa mga churches ngayon. No? Sabi nga, hindi lang kung anong churches po yan. Lahat. Sabi nga, we're not talking about kung ano yung churches. And wala tayong balak siraan kung ano man ang churches at kung ano man kinabibilangan ng churches natin. Because we are talking about the Good Shepherd. Paano nga ba ang pangangalagang ito? Habang tayo po ay inuunawa po natin kung anong ibig sabihin ng Good Shepherd, may mga babala po at paalala tayo para sa bawat iglesia na sabihin na po natin ay nahuhulog sa mga kasalanan ng mundong ito o ginagamit ang church o sambahayan ng Diyos para sa sariling interes. Dahil ang pagkaunawa sa pagkatao ng ating Panginoong Hesus ay dapat po magdala ng pagbabago sa kung paano tayo namamahala at namumuhay bilang kanyang sambayan. Sabi nga po, una, huwag po natin gamitin ang iglesia para sa yaman o kapangyarihan. Tayo po ay binalaan po ng Biblia sa 1 Timothy 6 verse 10 at ito po ang sabi. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman. May mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigharian. Amen. Sabi doon, for the love of money is the root of all evil, o kinds of evil. Sabi nga doon, some people eager for money have wandered from the faith and sabi nga, fears themselves with many griefs. Nagdudusa sila. Para bang sabi nila ay, bakit pa nangyari sa akin ito? Di ba? Bakit ba ako nandito? Bakit ba ako nasa sitwasyong ito?
Pero nung una, ipinanalangin nila. For example, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Nung nabigyan ka ng trabaho, iba nangyari sa kanya. Ibig sabihin ba nun, dapat hindi po tayo magkaroon ng trabaho? Hindi po. Ibig sabihin nun, we need to stay sa pangako ng Diyos. Stay na hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Kaya nga po, ang pagbababala na sa atin ng Panginoon ay we need to stand on our faith saan man tayo pumunta. Dahil ang tunay na shepherd ay hindi kumukuha para sa sarili, kundi nagbibigay para sa kawan. Dahil minsan nga po, nagagamit ang iglesia o ang pangalan natin Panginoon Diyos sa hindi magandang layunin. Dahil ang tunay na original na layunin ng church ay hindi kumuha para sa sarili, kundi nagbibigay para sa kawan. Tungayin po natin yon, Acts 20 verse 35. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Sabi doon, tulungan ang mahihina. Sabi nga, sa ating pagbibigay, maaaring madami pong na-abuse dito. Kasi nga po, ang iglesia, nagagamit yan. Bigyan natin ito ng tulong. Minsan nakala natin puro pera. Kaya nga po doon sa unang bahagi, binalaan tayo, for the love of money is the root of all evil. Maaring ang pera yan ang maging kapahamakan pa rin doon sa taong yan. Isang example na lang yan ay ang utang. Kung walang katiyakan na hindi niya ito mababayaran, sabi nga mas maigi pang maging totoo kaysa mangako at masira ang iyong testimony. Ano pa? Huwag po nating hayaan na ang mga gawin ng mundong ito ay pumasok sa church natin o sambayan. Sinasabi po sa atin ng Romans 12 verse 2 ay ito. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kaloob niya. Sabi nga do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Minsan, meron po ako nakausap na isang kamananampalataya at isang naging talakayan namin ay patungkol sa orphanage. At nung napatungkulan namin ito, ay meron daw siya nakausap na isang bata na sinabi sa kanya, ano ba ang gusto mo kapag ikaw ay lumaki na? This is a very common question sa mga kabataan. At sabi nga, ay gusto ko pong maging pastor. Bakit? Tuntua. Sabi niya, pakabuti mo. No, gusto mo maging pastor. Bakit? Kasi po yung pastor, maganda ang kotse, maganda ang bahay. Nakalulungkot, di po ba? Na even the church ay na liligaw na ng layunin sa tamang landas. Dahil yun yung mundo. Nasisilaw ang bawat tao sa mga material things. Hindi sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Ang iglesia ay dapat na maging liwanag sa kadiliman. Hindi sumasama sa kadiliman. Ulitin ko po. Ang liwanag
ay hindi po dapat sumasama sa kadiliman. Kaya nga mga kapatid, napakalaking bagay po sa buhay natin na pagtuunan po natin ng pansin. Tayo pa ba ay nandoon nakatayo ayon sa pagkatawag natin ng Panginoon? Dahil ang tunay na shepherd, again, ay siyang nagbibigay sa atin ng lakas na galing sa Panginoon. Dahil ang iglesia o ang church ay dapat maging liwanag sa kadiliman at hindi sumasama sa kadiliman. Katlo, huwag kalimutan ang tunay na layunin ng iglesia. Ang misyon natin ay hindi nababago. Ang iparating, ang ebanghelyo, hindi itaguyod ang sariling mga agenda. Matthew 28, verse 19 to 20. Ito po sinasabi. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. So yan po yun. At yan ang ating Great Commission. Tulad ng Good Shepherd na nag-aalala sa lahat ng tupa, dapat din po tayong o dapat po din nating alagaan ang iglesia o dapat po alagaan ng tagapangalaga ang lahat ng kawan. Hindi po lamang ang mga nakapagbibigay o makatutulong sa kanilang mga plano. Kaapat, magpakumbaba po tayo at humingi ng tawad kung may pagkakamali. Tunay po sinasabi ng Biblia at paalala. At sabi nga po sa atin ng James 5 verse 16, ito po ang sabi niya. Kaya nga itapat ninyo sa inyong mga kapatid, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen. So yan po yun. Kung ang iglesia o ang pinuno nito ay gumagamit ng kapangyarihan para sa sariling interes, dapat silang tumugon sa pamamagitan ng pagtatapat ng mga pagkakamali sa isa't isa at ipagdasal para sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, dapat po nating tingnan ang mga bagay na ito. Na tayo hindi perpekto. Maring magkamali. Subalit wag po nating itolerate yung pagkakamaling yan. Dahil ang panalangin ng taong tapat sa Diyos at may lakas, sabi nga, yan po ay may bisa, makapagpapagalingan, makapagbabago. Doon po sa ating talata, nabanggit po doon yung word na I am. Ito'y hindi lang po basta pangalan lang sa lumang tipan. Kapag sinabi po ng Diyos na ako si Yahweh, sabi nga po yung word kasi na I am o yung Yahweh ay walang vowels, no? Kaya nga po, inhalin tulad dyan sa isang ilustrasyon na pag tayo ay nag-i-inhale and exhale, di ba? Yahweh, no? Inhale, exhale. O Yahweh, no? Ibig sabihin, He is the first breath and the last breath. Kapag sinasabi ng ating Panginoon Diyos na ako si Yahweh, ibig sabihin, siya ang tanging totoo
walang katulad at kaya niyang gawin ang kanyang sinasabi. Lahat ito. Tungayan po natin yun. Sabi niya doon sa Exodus chapter 3, verse 14. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ko'y ako nga. Yeah. He is I am. At ito yung isa sa mga I am na sinabi ng Panginoon. I am the good shepherd. Siya yun. Kaya nung sinabi ng ating Panginoong Jesus na I am the good shepherd, sinabi niyang siya ang tanging makapangangalaga at makapagliligtas sa atin. Katulad din po na sinasabi sa atin, pangako ng Isaiah 40 verse 11 na sabi po niya doon. Okay, sabi po niya doon, He tends his flock like a shepherd. He gathers the lambs in the arms and carries them close to his heart. He gently leads those that have young. Dito po sa talatang ito, mapapansin po natin na binubuhat ng Panginoon ang bawat tupa. Bakit? Kasi nga po, di ba ang tupa, hindi naman niya nakakapagsalita. Sabi lang niya, me. No? Yan yung lingwahe niya, me. Yes, ganun din ang shepherd. Ganun din po yan. Pero kaya po niya yung binubuhat. Alam niyo kung bakit? Kasi doon nalalaman ng shepherd kung yan ay may bali. Doon niya, kung saan yan umaaray. No? Kaya, ganun din po yung sa church. Kaya kung bakit po minsan, tayo ay minsan binibisita ni pastor, kinakausap ni pastor upang makita yung bali. Kaso ang problema minsan sa atin, sinabihan na tayo ng bali, ayaw naman nating makinig. Kaya mga kapatid, malinaw din na sinasabi rito that we need also to respond. Na kapag tayo ay kinausap ng Panginoon o hindi po, again, ang pastor ay hindi po ang Panginoon. Siya ay katulad lang din natin, tao. Pero, ang salita, sabi nga, the Word become flesh and He dwell among us. Siya yung nangungusap. Ang bawat salita na namumutawi sa bawat mananampalataya, yan po ay galing sa Panginoon Diyos. Kaya makikita mo rin dyan yung intention kung talagang galing sa Panginoon. We need to test the Spirit. Galing ba talaga yun sa Panginoon? Kaya nga kung tayo ay patuloy na nangangalaga sa tupa, wala pong maliligaw. Ngayon, madali na pong maligaw ang tupa. Pag sinabing, sinong gusto magkaroon ng bahay? Sinong gusto magkaroon ng kotse? Manampalataya ka sa Panginoon. Saan nakapokus? Sa material things. Parang pangalawa lang, Lord, bakit ang tagal ko magkaroon ng kotse? Ba't ang tagal ko magkaroon ng bahay? Because mali ang intention. He wants to change your heart. Ang iglesia is not about sa paramihan ng nadala mo sa Panginoon, kundi kung ilan ang na-transform, na bago ng Diyos. Dahil una sa lahat, hindi natin siya kayang baguhin. Pero lang sino man sa atin ay kayang baguhin ng Diyos. If your life transformed because of God, and that's it. That is more than enough. Kaya wag po natin gawing bait o pamain yung mga worldly things. Hindi maging pagpapala po sa atin kung paano kumilos ang Diyos sa bawat situation sa buhay natin. Doon sa sumunod na talata, sabi niya, He lays down His own life. Hindi po ito basta napahamak o nasugatan lang. Sabi nga, pinili niya na ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Noong ipinako po ang ating Panginoong Hesus sa krus, hindi po siya napilitan. Ginawa niya ito
dahil mahal na mahal niya tayo. Di ba? Very popular. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Parang sinasabi po sa atin that you need to believe. Kaso ngayon, ang nangyayari, di ba? You need to believe doon sa, pag naglingkod ako sa Panginoon, magkakaroon ako ng bahay, magkakaroon ako ng negosyo, lupa, pera. Mali na po kagad yung direction eh. Dahil God wants us to surrender our life to Him. Hindi to have material things in our life. Kaya minsan hinaayaan talaga ng Panginoon yung karamdaman, sakit. Sabi nga, may kasabihan tayo eh, di ba? Kung anong taas ng iyong paglipad, ay siya ring taas ng iyong pagbagsak. Kaya kung minsan, ang tagal makarecover, only God can help us to recover. Katulad din po ng sinasabi sa atin ng Isaiah 53 verse 6. Para po tayong mga tupang naliligaw. Ano po sabi doon? Sa Isaiah 53 verse 6. Sabi doon, we like a sheep have gone astray, each of us has turned to our own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Para po tayong mga tupang ligaw na kailangan po natin ang mangangalaga sa atin. Ang ating Panginoon Jesus po ay handang mamatay para bawiin tayo mula sa kamatayan at kasalanan. Sabi rin po sa atin ng 1 Peter 2 verse 24, ito po. Sa pagkamatay sa krus, pinasa niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Amen. Yan po yun. At napakabuti po ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, dito po ay pinaalala po sa atin na sa ating buhay bilang mga tagasunod na ating Panginoon Hesus. Huwag po natin kalimutan, mga kapatid, na tayo po yung tupa na sinasabi dito. At para maunawaan po natin ito, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 ito. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ni Jesucristo, ng Espiritu Santo, na sa inyo ay ipinagkaloob ng Diyos? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. 20, sapagkat binili niya kayo ng isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Amen. Sabi nga, wag po nating kalimutan that we are the temple. Kaya ngayong banal na espiritu na yan. Hayaan po natin. Maring tayo ngayon ay nasa panahon ng, o maring ikaw ay nasa panahon ng kabigatan. Kapag parang wala na tayong pag-asa, kapag may problema na parang hindi natin kaya lampasan, tandaan po natin, ang ating shepherd ay handang ibigay ang buhay para sa atin. Ngayon pa ba? Na tayo hindi na, sa tingin ba natin, hindi niya tayo tutulungan sa anumang sitwasyon natin ngayon? Tandaan po natin, hindi po niya tayo iiwan o pababayaan. Dahil sabi po sa atin ng Hebrews 13 verse 5 ito. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan. Yun. Unang bahagi, sabi niya, huwag kayong magmukhang pera. Sabi niya doon, never will I leave you. Never will I forsake you.
kahit na medyo maligaw tayo minsan sa daan, hahanapin pa rin tayo ng Diyos. Ano po sabi ng Luke 15, verse 4 to 6? Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at nawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pasulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? 5. Kapag nakita na niya ang tupa ay masaya siya, masaya niyang papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagkaysaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Amen. Mapapansin po natin doon, pasan-pasan po ng ating Panginoong Hesus ang tupa. At katulad ng una nating nasabi kung bakit po yan pinapasaan, ay upang malaman kung saan ang masakit, saan ang bali. No po, bilang isang Kristiyano, no, pagka tayo kinakausap ni Pastor, o kumusta ka? Okay lang, Pastor. Kumusta si ganito? Medyo, yan, makikita natin. Yun yung mga bali. Kung medyo nagtatampo sa'yo, nakikita mo nagtatampo sa'yo, yan. Yun po yung mga bali. Hanggang sa maibalik na ulit natin sila sa panambahan. Kaya po yung mga pastor natin ay patuloy na kinukumusta, lalo na yung mga nawawala. Dahil kalimitan, yan yung mga may bali, no, sa na tinitingnan. No? Kaya nga po napakahalaga po na makita po natin at kung bakit po yan pinapasa ng Panginoon ay upang malaman ano nga ba ang nangyayari sa kapatid nito. At ang isang layunin po niyan ay upang maibalik sa panambahan ang bawat isa. Maibalik at makasama sa pagpupuri sa Panginoon. Dahil tanging ang presensya lang ng Panginoon ang makapagbibigay ng lunas, makapagbibigay ng lakas, makatutugon sa anumang mga kwento ng buhay natin. Ganon din yung prodigal son. Na alam naman natin, ang isang larawan ng paghahanap ng shepherd sa kanyang tupa. Tulad din po ito ng ating parable 99 na binasa kanina sa Luke 15 verse 4 to 6. At ano pa? Pagkakaroon po ng tiwala. Karoon po tayo ng tiwala. Minsan tayo po ay patuloy na nag-aalala kung tama ba ang mga desisyon natin. Tama po ba? Pero kung alam natin ang ating Panginoong Hesus ang ating shepherd, pwede tayong magtiwala ng landas na ibibigay ng ating Panginoong Diyos ay para sa ating ikabubuti. Di ba sabi po sa atin sa Jeremiah 29 verse 11? Sapagkat bitid kong lubos ang plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen. For I know the plans. Sabi niya doon. Alam ng Panginoon Diyos ang mga plano natin. Kaya nga ang Panginoon Diyos, nag-aantay siya na iugnay natin yung, o isuko natin yung mga plano natin sa Kanya upang bigyan niya tayo ng tamang landas. Siya po yung nagbibigay ng step. No? Parang di ba pag naglalaro tayo, ano kaya next? Di ba? Yan, naglalaro tayo ng games. Ano kaya next? Ay, ganito pala yung itsura, ganito pala, di ba? Ganon din ang Panginoon. Ang mas sigit ang Panginoon. Tandaan po natin, hindi niya tayo ipapadala sa isang lugar na hindi niya kayang tayo protektahan. There's no place in this world na hindi na tayo kayang protektahan. Even to the valley of death. Dahil handa niya tayong kunin. Diba? Sabi sa atin sa Psalm 23 verse 4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang aking gabay at sanggalang. And very popular, even though I walk to the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Kaya mga kapatid, let us surrender everything to Him.
Paano nga ba natin may papakita na siya ang shepherd natin? Hindi lang po tayo basta dapat tumanggap ng pag-aalaga niya. Mga kapatid, dapat din po nating ibahagi ito sa iba, ang katotohanan ito. Di ba? Kanina nabasa po natin yung Great Commission. Excuse lang po. Sa Matthew 28, verse 19 to 20. Diba? Sabi doon kanina, therefore, go and make disciple of all nations. Yung sinabing go, humayo ka. Ibig sabihin nun, maging complacent ka na lang. Tandaan nyo, hindi tayo magiging effective kung hindi natin susundin ang pinagagawa ng Diyos. Hindi tayo magiging effective kung yung gusto lamang natin. Kaya pansinin natin, may mga bagay sa buhay natin na para bang tila tayo ay nauumay. Kasi nga, akala natin, yun yung tama. Parang mga tupa na nakahanap ng magandang pastulan. Ang isang taong sumusunod sa layunin ng Diyos, sa purpose ng Diyos. At kung tayo ay magpapagamit sa Panginoon Diyos, para bang sinasabi natin na gusto nating ipaalam sa ibang naliligaw na may lugar na pwedeng makapagpahinga at makakain ng mabuti. At yan po yung sinasabi sa atin sa John 10, verse 9. Unahin po muna natin yon. Ako nga ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siyang at lalabas, makakatagpo ng pastulan. Amen. Bago niya sinabi yung He is the good shepherd, sinabi muna niya dito that He is the gate. I am the gate, sabi niya. Whoever enters through me will be saved. Past tense po yung sinabi niya doon. Maliligtas. Kung ikaw ay tinanggap mo na siya bilang yung Panginoon tagapagligtas, you will be saved. John 10 verse 9. They will come in and go out and find pasture. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos. Nawa ang ating topic na ito, ang Good Shepherd. Sabi nga po, ang ating Good Shepherd na ito ay nag-alay ng buhay para sa iglesia na kanyang binayaran, binili. At nabanggit din po natin yan sa Ephesians 5 verse 25 to 27. Kaya dapat po nating tiyakin na ang sambahayan ng Diyos ay nananatiling dalisay at tapat sa kanyang plano. Kung alam natin na yan ay bahagi ng plano ng Diyos sa buhay natin, kaya natin siya. Ngayon, isipin po natin ito. May isang tao na alam ang lahat, ang ating mga sikreto, alam ang ating mga pagkakamali, alam kung paano natin minsan iniisip ang anumang mga bagay. Minsan kahit yung ating sarili. At siya yung tao at Diyos na iniisip yung ating kapakanan. Kaya nga, mga kapatid, kung tayo ay tila parang pakiramdam natin, tayo ay nabibigo. Tandaan po natin, merong Diyos na hindi tayo iniiwan. Kaya nga, salit na isipin natin yung kabiguan, ibigay po natin sa Kanya ang sarili nating buhay. Katulad niya, ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Ibigay din po natin yung ating buhay para sa iba. Marahil man ikaw ay nahihirapan ngayon, marahil ang iyong pamilya ay may problema, marahil ikaw ay nadadapa sa kasalanan, o marahil ikaw ay
nababahala sa kung paano pinamamahalaan ang inyong iglesia, ang inyong church. Ngayon sa sandaling ito, isang tabi po muna natin ang lahat ng kaba at lungkot. Isipin natin, ang Diyos ng buong sanlibutan ay naging ating shepherd at mananatiling ating shepherd. Hindi kanya tinitingnan bilang isang problema. Di ba? Pagka minsan may dumating, naku, ano na naman ito? May dumating na, kano na naman kaya uutangin ito? Sana naman kaya nito dadalhin? Pero si Lord, hindi siya ganun tumingin sa atin. Hindi niya tayo tinitingnan bilang isang problema, kundi bilang isang mahal na tupa na kailangan ng kanyang pag-aalaga. Kaya pag lumapit tayo sa kanya, there's no pretension. Hindi kanya titingnan o hindi tayo titingnan ng ating Panginoon Diyos bilang isang balakid. Ako, sayang na naman ang oras ko. Hindi po ganun si Lord. Kundi bilang isang bahagi ng kanyang kawan na handa niyang iligtas. Come to me. Sasama kita sa aking paghahari. Yan po sinasabi ng Panginoon. Dahil ang kanyang pag-ibig ay hindi batay sa kung gaano tayo kabuti o gaano tayo karami ng mga nalalaman sa Biblia. Ito'y batay sa kung gaano tayo niya kamahal. Yan po ang ating batayan. Mahal ako ng Diyos. Ganon din ikaw. Sabihin nga natin, mahal ako ng Diyos. At yan ang aking batayan. Sabihin natin, at yan ang aking batayan sa aking problema, sa aking mga kinaharap, o sa anumang bagay na nagbibigay sa akin ng alalahan. Yan. Diba? Ang sarap sa pakiramdam. Dahil alam mo may Diyos tayo. Kahit na ang mundo ay gumagawa ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban. Kahit na ang ilang iglesia ay nawawala ng landas, siya pa rin ang mabuting pastol na hindi iiwan ang kanyang mga tupa. Kahit ngayong araw, ngayong araw na ito, yakapin natin ang katotohanan ito. Na tayo ay minamahal. Tayo ay pinapangalagaan. At tayo ay hindi kailanman iiwanan ng ating Panginoong Hesus. Kaya, salamat po, Panginoong Hesus. Dahil ikaw ang aming Good Shepherd na handang ibigay ang buhay para sa aming lahat na narito ngayon at mga makikinig pa. Kaya nga, dito po ako magtatapos at tayo po ngayon ay sasamahan ng aking partner para sa kanyang Venice Reflection at closing prayer. At siya na rin po ang ating tagabati. Hindi ko pa kaya. Sige na. Okay, magandang umaga po muli sa ating lahat. Dito po sa ating napag-aralan sa John 10:11. Minsan po napapatanong tayo na nararanasan ba natin ang pag-aalaga ng mabuting pastol sa ating sariling buhay? At paano natin ito na ibabahagi sa iba? Di po ba sa atin mga hamon, may mga panahon na nararamdaman natin na naliligaw tayo, napapagod tayo sa ating mga problema, sa trabaho, sa pamilya, kung ano man yung mga pinapasan natin. Minsan nagdududa tayo na tayo ba ay sinasamahan ng Panginoon? Parang sobra na, sunod-sunod. Ngunit dito po sa ating mga napag-aralan sa ngayong umagang ito ay pinapakita po na ang Panginoon ay laging nating kasama. Tayo ay kanyang buhat-buhat, tayo ay kanyang sinasamahan, hindi niya tayo iniiwan, ni pababayaan man. Sabi nga po, the shepherd's greatest gift, ito po ang pinakamahalagang regalos na natanggap natin, ang buhay natin na inialay ng Panginoon ang kanyang sariling buhay para tayo ay iligtas, na dapat naman ay tayo ang nagdadanas ng kahirapan dahil tayo naman ay may kasalanan.
tayo ang nagpasarap, Pumili. tayo ang pumili ng landas na ating tatahakin. Ngunit ang ating Panginoon ang nagsakripisyo. Sabi nga po, bawat latay ng kanyang natanggap ay iyon ay kabayaran ng ating kasalanan, na hindi naman tayo karapat-dapat na bigyan niya o pag-alayan niya ng kanyang buhay, pero isinakripisyo niya ang kanyang buhay. Isinakripisyo ng Panginoong Diyos ang kanyang anak upang tayo ay maligtas. Ang gagawin lang po natin, tayo ay mananampalataya, tayo ay susunod, tayo tatanggapin natin ang kaloob ng ang binibigay sa atin ng Panginoong Hesukristo ng kanyang buhay. Tatanggapin natin na siya lamang ang tanging tagapagligtas na makakapagligtas sa atin sa lahat ng kasalanan na nagawa natin ngayon, nagawa natin noon, ginagawa ngayon at gagawin pa sa future. Lahat po ng yon ay tinubos na ng ating Panginoon. Maliligtas lang po tayo kung tatanggapin talaga natin na ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang nag-iisang tagapagligtas natin upang tayo ay makarating sa buhay ng walang hanggan. Kaya po, palagi nating tanggapin or alalahanin na ang Panginoon ay naandyan lang. Hindi niya tayo iiwan, ipababayaan kahit anumang pagsubok ang ating kaharapin, kung yan man ay sa kalusugan mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, kahit anong sitwasyon po ng buhay natin, naandyan po ang ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay samahan at hindi po niya tayo iiwan. Ito po ay patunay na siya ay nag-aalaga sa atin bilang kanyang mga tupa. Sa ating namang mga tungkulin sa ating mga pananampalataya, ibahagi po natin sa iba. Minsan po, di ba, meron tayong kapitbahay na lagi na lang nakasimangot kapag nakikita ka, or kung ano, maaring may problema siya. Pwede po natin, sample lang po to pwede po natin siyang batiin araw-araw. Kahit consistent po, batiin natin siya araw-araw pag nakikita natin. Minsan kung meron tayo, bigyan natin ng pagkain at kausapin natin siya. Mababago po ang pananaw ng isang tao kapag po tayo binahagi natin ang salita ng ating Panginoon, sapagkat doon po mabubuksan, doon po mabibigyan ng pagkakataon ang salita ng Panginoon sa kanyang buhay, at mababago po ang pagtingin niya sa iyo, mababago ang kanyang pananaw, hindi na siya sisimangot sapagkat alam na niya na mayroong Panginoon na siyang kaagapay sa kanyang mga problema. Yung mga ganong simpleng pagbabahagi po, napaka-importante po noon upang tayo po ay maipakita natin na tayo ay isang mabuting pastol din para sa iba. At aminin din po natin ang ating mga pagkakamali. Minsan tayo ay lahat po ng pagkakamali, amitin po natin sa ating pinagkasalaan at ganun din po sa ating Panginoon, sapagkat ang pag-amin po ng pagkakamali ay pagtanggap po ng karunungan, sapagkat kung ikaw inaamin mo sa sarili mo na nagkakamali ka, babaguhin mo o mababago ang sarili mo dahil alam mo na may pagkakamali ka. Pero kung hindi mo inaamin sa sarili mo na may pagkakamali ka at hindi mo inaamin sa pinagkakasalaan mo at sa ating Panginoon na nagkakamali ka, patuloy at patuloy mo pa rin ginagawa ang pagkakamaling yun. Kaya po, matuto po tayo humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating kamalian, lalo na po sa ating Panginoon Jesucristo, sapagkat nakakahiya naman po sa ating Panginoon na tayo na ang may pagkakamali, tayo pang matigas ang ulo. Kaya po, kailangan na po tayong humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, sapagkat buhay po niya ang ibinigay sa atin. Yung simpleng pagpaamin lang po ng kasalanan ay napaka-importante po noon para po tayo ay magbago. Tayo ay makorek sa lahat ng ating pagkakamali. Kaya yun po, tayo po ay maging mabuting pastol at mabuting pinapastulan ng ating Panginoon. Tayo po ay sumunod sa ating Panginoon. At yun lamang po ay magagawa natin kung tayo ay naka-align mismo sa ating Panginoon at
pinapayagan natin siya na siya ang manguna sa buhay natin. Sapagkat kung siya po ang nangunguna sa buhay natin, hindi naman po sinabing hindi ka na magkakamali dahil tao lang po tayo, na naiiwasan po natin ang mga pagkakamali. Meron tayong precautionary measure na alam na natin na magkakamali tayo, kaya hindi na natin gagawin. So yun po, maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Ganun din po, badadako na tayo sa ating mga pagbati. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga kasama namin ngayong umagang ito. Tayo po ay pinangungunahan ni Nanay Remy Alinea. Magandang umaga po sa inyo, Nay Remy, at ganun din sa inyong buong angkan. Angkan na lang po ating babatiin kay Nay Winnie Patual at sa inyong buong angkan. Happy birthday. Sino po kaya ang may birthday? Maraming happy birthday po kung sino man po ang may birthday. Siyan. Binati ko yan. Happy birthday, Sian. And kay Sister Grace, ingat ka sa pagdadrive, sister, at ganun din sa iyong buong pamilya at sa iyong buong angkan. Akala na kanina si Brother Mike eh. Okay. At si Kuya Arthur Tanyo, magandang umaga sa iyo, ang buong angkan at sa iyong buong pamilya. At ganun din kay Kuya Chris. Ang sabi po niya ay, Lord, pakigabayan mo po ang aking mga anak araw-araw, oras-oras sa bansang Qatar, si Mark Anthony, Jerome Julius, Che, Bersibal at Arlene Arteliaga. So, magandang umaga sa iyo, Kuya Chris, at sa iyong buong pamilya na nasa Qatar. Magandang umaga rin sa iyo, Sister Barbie Tatel, sa iyong buong angkan. At ganun din kay Brother George Pios. Magandang umaga sa iyo at sa iyong buong angkan. At kay Samson Chris. Magandang umaga sa iyo, Brother Samson Chris. At sa iyong buong angkan at sa iyong buong pamilya. Kay Corazon Getgano Mercado. Magandang umaga sa inyo dyan and see you later. Secret pala yun. So, magandang umaga sa inyo dyan sa mga taga Santa Rosa at sa inyong lahat dyan, lalo na sa may birthday, si Sian. Magandang umaga rin sa iyo kay Naigori dyan sa Chaong at sa iyong buong angkan. Kay Nanay Edna Arosena. Nawawala to. Kay Nanay Edna Arosena, magandang umaga po. Mapagpalang umaga sa lahat, purihin nawa ang ating Panginoon. Amen. Kay Nanay Gloria, thank you Lord, pag-iingat sa aming buong sa buong magdamag. Salamat Panginoon sa pag-iingat sa mga pamangkin sa ibang bansa na nailipat sa mga hindi ko po maintindihan. Sa mga pamangkin sa ibang bansa na naiipit sa mga kaguluhan, palagi po silang ingatan. Thank you, Lord. Yan, maraming salamat, Nay Gory, at ingatan nawa lahat ng nasa ibang bansa na naiipit sa gulo. Ganon din sa aking kapatid na si Wilma Mandigma. Maraming salamat, kapatid, at sa iyong mga anak, at sa iyong buong angkan din. Maraming salamat, pagbati sa inyong lahat. At sino pa ba? Ayan, kay Carol, magandang umaga sa iyo, Sister Carol, at sa iyong buong angkan, at sa iyong anak na si Sian na may birthday ngayon. Magandang umaga. Ganon din kay Brother Rolly at sa kanyang
buong angkan, sa kanyang pamilya. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa ating God's Morning. Sino pa ba? Si Pastora Pe Arteliaga. Maraming salamat, Pastora Pe, sa iyong pagsama ngayong umagang ito. Ganun din ang iyong buong angkan. Magandang umaga sa inyong lahat. Kay Sister Josie, magandang umaga po sa inyong lahat dyan, sa inyong buong angkan. At kay Kumaring Buena Popan, magandang umaga sa iyo, Mare, at sa iyong buong angkan. Regards sa inyong lahat. At ganun din kay Ate Marta na asawa ni Brother Chris. Magandang umaga sa inyong lahat at sa inyong buong angkan at sa inyong buong pamilya. Sino pa ang hindi ko nabate? Kay Ape Vasquez. Maraming salamat, Ape, at nakasama ka namin ngayong umagang ito. At maraming salamat, nawa ang iyong mga pinapanalangin ay matupad, lalo na sa iyong anak. God bless sa iyo, Sister Ape. Ganon din, kasama natin si Abigail Dao, Sister Abigail Dao. Maraming salamat sa pagsama mo ngayong umagang ito. Ganon din sa iyong buong angkan, ang aming pagbate sa iyo at kagalingan at kalakasan ng katawan ang hiling namin para kay Mamang. So, kay Kate Daniel, magandang umaga sa iyo, Sister Kate Daniel. Sister ba to? Maraming salamat sa pagsama mo sa amin ngayong umagang ito. Ganon din, meron pa ba akong nakalimutan? Check. Meron pa ba ako nakalimutan? Kung meron po ako nakalimutan, mag-ano na lang po at magpe-pray pa po. Then after, check ko po ulit if meron pang mga pahabol. Okay, tayo po ay dadako na ngayon sa ating closing prayer. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagpapastol mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa hindi niyo pagsuko sa bawat isa sa amin sa katigasan ng ulo namin. Panginoon, patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon, at patuloy mo po kaming samahan sa lahat ng aming gagawin. Pangunahan mo po ang bawat isa sa amin, O Lord, o nang sa ganon ay naka-align po ang buhay namin sa iyo, Panginoon. At may bahagi din po namin sa iba ang lahat ng aming mga natutunan ngayong araw at ng mga nakaraang araw pa, Panginoon. Maraming salamat po. At sa lahat po ng nakakaramdam ng sakit, Panginoon, kagalingan po ang aming hiling sa bawat isa, lalo na po sa aking asawa, Panginoon, sa aking anak na si Kyle, at si Casey, Panginoon. Maraming salamat po sa complete healing na ipagkakaloob mo sa kanila. Kay Nanay Susan na hanggang ngayon nasa ospital pa rin po. Kay Kuya Chris, kay Sister Babes, at sa lahat po ng mga hindi ko nabanggit na nakakaramdam ng karamdaman, Panginoon. Alam po namin na ikaw po ang maghihipo sa bawat isa sa kanila. Balutan niyo po ng inyong banal na dugo ang bawat isa sa kanila nang sa ganon makamtan po nila ang tunay na kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa buhay ng bawat isa sa kanila. At sa lahat po ng mga naiipit ng mga kababayan namin, lahat po ng tao na naiipit sa kaguluhan ng gera, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na hindi niyo po pababayaan ang bawat isa sa kanila, Panginoon. At ingatan niyo po ang bawat isa sa kanila, i-comfort mo po, Panginoon, ang bawat isa sa kanila nang sa ganun hindi po sila magkaroon ng anxiety, Panginoon, ng takot na maaring sila ay madamay sa gulo na nangyayari sa gera na nangyayari sa Middle East, Panginoon. Alam po namin na babalutan niyo rin po ng banal na dugo ang bawat isa sa kanila upang mailigtas po ang kanilang mga buhay, Panginoon. At nawa po ang gerang ito ay matapos na, Panginoon. Alam po namin na ikaw po ang may kakayahan, Panginoon, upang matapos ang gerang ito. Ikaw din po ang bibigay sa kanila ng kapanatagan, mag-aayos sa gulo na
kinasasangkutan ng mga bansang ito, Panginoon. Ikaw lamang po, Panginoon, ang makakapag-ayos ng lahat ng ito. Wala na pong iba. At sa iyo po namin isinusuko ang bagay na ito, Panginoon. Maraming salamat po at sa lahat po ng mga pamilya na nag-aalala sa kanilang mga kamag-anak, Panginoon, i-comfort mo rin po ang bawat isa sa kanila dahil napakahirap po ng sitwasyon na nag-aalala ka sa isang kapamilya mo na maaaring anytime ay madamay sa gerang ito. Maraming salamat po sa pagko-comfort mo sa bawat isa sa kanila, Panginoon. At sa may birthday po na si Sian, Panginoon, nawa ay lumaki siya na maayos at may takot sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng aming si Sian, Panginoon. At ang lahat po ng nakasama namin dito sa God's Morning na ito na nabanggit na lahat ng pamilya at sa lahat ng kanilang angkan, Panginoon, ipinapanalangin po namin ang bawat isa sa kanila kung ano man po ang kanilang mga desire ng kanilang mga puso, Panginoon. Alam po namin, ikaw po ang nakakabatid ng tunay na desire ng puso ng bawat isa. Pinapanalangin po namin na maging maayos po at maging matagumpay ang lahat ng kanilang mga ipinapanalangin kung iyon ay naaayon sa kalooban mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. At meron pa po bang humabol? Parang wala na naman. So, tayo po ay dadako na ngayon sa shout of victory. Meron pa? Wala. Okay, lahat naman po ay nabanggit. Tayo po ay dadako ngayon sa shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ is risen. Christ will Christ come will again. come again. And together, we are for Christ. God's morning muli mga kapatid, and God bless sa inyong lahat.